tropical wave na si low pressure area na si 94W nasa katimugan na ng Taiwan o nasa dulong-dulo na ng Itbayat, Batanes. Mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng extreme Northern Luzon at mga malawakang localized thunderstorms sa extreme Northern Luzon inaasahan pa rin ngayong araw. Pero buong bahagi ng Northern Luzon kasama na ang magkabilang kanluran o silangan ay inaasahan mas maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Gloomy naman sa Metro Manila at Southern Luzon, kabilang na ang buong Mimaropa. Ilang kalat-kalat na pag-ulan din ang iilan pa rin sa kanluran ng Visayas at Mindanao at eastern portion ng Visayas at Mindanao bunsod pa rin ng outer trough bukod tangi kay 94W sa silangan at southwest monsoon naman sa kanluran. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 12, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:33 na ng umaga. So una-una mga folks ay araw ng kasarinlan sa atin sa Pilipinas. So happy Independence Day po mga folks dahil June 12 po tayo ngayon. So baka nakakalimutan na ating mga kababayan o iba nating kababayan na sineselebrate natin ang araw ng ating kasarinlan sa Pilipinas. So naganap ang ating kasarinlan sa Pilipinas noong June 12, 1898. Sa panahon na ito na nagkaroon ng o nabawi ng ating mga revolusyonaryong Pilipino na pinamunuan noon ni Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898 dyan sa may bandang tinawag natin na El Viejo, dyan sa may bandang Cavite. So Kawit Cavite na ngayon yan sa present day. Dati ay Cavite El Viejo ang tawag nila doon. So maliwanag yan mga folks. So siguro alam naman natin kahit i-research natin yan sa internet, lahat nakakalat naman yan sa Google Map, sa Google para ma-research po yung pinaka mahabang details yan. Siyempre hindi na natin ikukwento yan dahil ilang beses na natin pinag-aralan yan sa ating mga Philippine history. Ang malinaw lamang ay June 12, 1898 po yan nabawi na ating mga Pilipino revolutionary nga po na pinamunuan nga po noon ni Emilio Aguinaldo. At diretso agad tayo sa ganang panahon, makikita sa ating lightning strike sa ating animation, nasa 405 total lightning strikes tayo. Pero sa real time ay nasa total of 577 total lightning strokes tayo. Pero closer sa lupa natin sa Pilipinas ay nasa 575 ang total lightning strikes natin. So ito yung pinaka-actual na bilang talaga in real time. Sa animation kasi is may increment pa yan ng ilang minuto. Kaya hindi siya agad-agad nag-register. So at least malinaw tayo sa gustong malaman ng total lightning strikes natin. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Cagayan Valley. Binanggit na natin kahapon yan dahil inaasahan natin na magiging mas maulan yan. Dahil nga po tatawid dyan ang tropical wave ni 94W na kasalukuyan pa rin ay nasa bahagi na yan ng Northern Luzon na sa may bandang Batanes Group of Islands na. So yung rain trap na nagpapang-abot dyan ay patuloy pa rin na magdadala ng mga localized thunderstorms at mga pag-ulan. So ingat po sa mga inuulan natin dahil makikita sa ating Doppler radar imagery. Ayan, malawakan po ang dalang ulan ngayon dyan at inaasahan ang umaabot na pag-ulan dito. Kaya lang medyo nakakalungkot, hindi gumagana yung Doppler radar site dito sa bahagi ng Northern Luzon. So, pinatawagan natin si Pag-asa na sana naman makumpleto, mapagana nila lahat ng Doppler radar. Kasi tulad po niyan, hindi tuloy natin makita ang pinaka-actual na dami ng ulan na maibubuhos dyan sa may bandang Tugigaraw or bandang Santa Ana, Cagayan o kahit man lang dito man lang sa may bandang Makunakon o Palanan, Isabela. Pero at least ma-analyze pa rin natin ay makikita natin na malawakan na heavy rain showers ang inaasahan dyan sa bahagi pa rin ng bandang Palanan, Isabela hanggang Dinapige, boundary ng bandang Aurora region po yan. At ina-expect naman magiging maulan din dito sa bandang Tugigaraw lalo na sa dulo ng Santa Ana, Cagayan. Ingat po sa mga potential na pagbaha just in case dahil kayo ay
inuulan mula pa sigurado kaninang madaling araw at tuloy-tuloy po yan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at maulan o nearby showers dito sa amin sa Caloocan. Maaring malapit bandang Quezon City, pero sa ngayon medyo hindi pa kami inuulan, pero makulimlim, gloomy at overcast ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected ang anytime na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-karta pag-ulan dito sa Metro Manila. So importante ang payong mga folks. Sa lowest temperature na nitala na weather station kaninang 2:20 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 24.0 degrees Celsius. Kahapon, nasa 28.7 degrees Celsius ang pinakamataas na naitala namin na temperatura. So, considering colder ito, na highest air temperature sa amin, hindi umabot ng 30 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:04 PM. Ibig sabihin lamang yan ay sobrang baba ng aming heat index ngayon, so wala tayong pwedeng maiko-comment o wala tayong inaasahang forecast na mataas na heat index ngayong araw probably. Pero kung titingnan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa kung alin ang magiging mataas ang heat index natin, una-una dito sa amin sa Caloocan, well, dahil nga po ay masyadong gumi tayo, ay tataas lamang ang aming heat index malamang sa amin sa Caloocan hanggang 36 degrees Celsius mamayang alas 2 pa ng hapon. So, kung sisilipin naman natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, well, dahil nagiging maulan at maulap ngayon sa inyo dyan, ay nasa bahagi ng Ilocos Norte, 38 degrees Celsius ang pinaka mataas ninyo as of anong oras na ngayon? 11 o'clock AM po. So, aabot pa yan hanggang 39 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Pero at least extreme caution pa rin yan. Pero hindi naman umabot ng 40 degrees Celsius pataas. Sa Tuguegarao naman ay 39 degrees Celsius. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index ninyo ngayong araw dahil nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa bahagi naman ng Santiago, Isabela, well, dahil makulimlim din, ay nasa 41 degrees Celsius ang inyong kasalukuyang forecast ng heat index ngayon. Pero aabot pa yun sa hanggang 42 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo mababa ha ang ating heat index ngayon sa bahagi ng Nodo Luzon dahil sa napakamaulap natin. Sa bahagi naman ng Pangasinan sa Dagupan, well, wala tayong komento dahil nga po sunod-sunod ang naging pag-ulan mula kahapon kaya wala tayong inaasahang mataas na forecast. Yan o, very caution lamang ang naka-indicate. So malamig yan, hindi masyadong matindi ang alinsangan. Ganon din sa Central Luzon, medyo mababa rin. Inaasahan ang naging maulan din sa inyo dyan sa Tarlac dahil 30 degrees Celsius lamang ang heat index. Pero maya-maya tataas pa yun hanggang 34 degrees Celsius, extreme caution, mamayang 2 o'clock PM. Pero considering tanggap na yan ng ating katawan. Sa bahagi naman ng Batangas City, ang heat index sa inyo dyan ay mababa rin, 34 degrees Celsius. So mukhang yan na pinakamataas heat index ninyo ngayong maghapon. So makikita natin dahil sa sunod-sunod na maulap at maulan ay nagsibabaan ang mga heat index natin sa Luzon. Ganon din sa bahagi ng San Jose Occidental Mindoro, mababa rin, 34 degrees Celsius. Pero aabot pa hanggang 36 degrees Celsius yan mamayang alauna hanggang alas 2. Pero mababa rin ang heat index dahil wala o hindi man lang umabot ng 40 degrees Celsius ang inyong heat index. So mukhang mabababa ang ating heat index ngayon. Sa bahagi naman ng Central Visayas, ito medyo mataas at medyo mas mainit sa kanila. 42 degrees Celsius ang naka-forecast ninyo dyan, extreme caution. At aabot pa sa 43 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang sa Central Visayas ay magiging mas maaraw at mas maalinsangan. Kung hindi man maaraw ay mas mataas po ang inyong alinsangan dyan sa bandang Central Visayas po. Gaya na lamang sa Cebu. Pero sa bahagi naman ng Mindanao dahil mula kahapon naging katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo. Pero mababa, 38 degrees Celsius ang inyong heat index pero aabot pa yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa Zamboanga Peninsula naman, sa Zamboanga City ay 35 degrees Celsius, mababa rin. Bagamat extreme caution pa rin ito, aabot sa pinakamataas sa 37 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So mukhang mabababa ang ating heat index sa ating buong bansa dahil na masyado nga pong gloomy ang paligid natin sa buong bansa dahil meron tayong dalawang binabantay na low pressure area. At dahil sa dalawang low pressure area na yan, nagpa-enhance po sa ating habagat, sa kanluran at yung tropical wave naman sa silangan ng bansa na nagdulot naman ng maulan dito sa silangang bahagi ng Luzon. Lalo na
sa extreme northern Luzon sa silangan. So nakataas ngayon ang rainfall advisory ngayong 11 o'clock dyan sa bahagi ng Northern Luzon pa rin. Kabilang na ang area ng Aurora, yan, mula Dinalungan na yan, Dipak, Culao, Maria Aurora, Baler hanggang San Luis at Dilasig. Dilasag. Sa bahagi ng Benguet, kasama rin Ilocos Norte, Nueva Vizcaya, so halos kasama na ang buong Central Luzon yan. At bahandang Ifugao, Mountain Provinces, Ilocos Region, yan, hanggang dyan sa may bandang Abra, nakataas na ang rainfall advisory ngayon yan. Kaya ingat na lamang sa mga associated na mga pag-ulan at may kasamang posibleng parang pagguho ng lupa ha, in case. Lalo na din sa may bandang mabulong bundukin na yan sa may bandang Sierra Madre. So ingat na lamang po mga folks. Sa atin namang PX extremes in past 24 hours, kung tatabi natin, nangunguna ang Dipolog City sa nasa 34.7 degrees Celsius highest temperature. At sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila at 17.8 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa iba Sambales naman, naka-total rainfall sila na 65 mm na total rainfall. Kami dito sa Caloocan, 15 mm ang naging total rainfall namin kahapon. Ngayon, 15.6 mm naman ang naging total rainfall namin. So mula kanina madaling araw ay tuloy-tuloy pa rin ang naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan ha. So sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya importante pa rin ang payong mga folks. Samantala sa ating outside humidity, siyempre mataas ang ating concentration, 82% at bumaba ito ng 1% since last hour. At mukhang mataas ng ating barometric pressure, 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. So hindi naramdam yung presensya ng nasa malayo na, papunta na ng Hainan, yung bagyong si 92W. Yan, si Wutip, tinawag na nga pong Wutip ito. Under tropical storm category siya na 74 km per hour at sa labas ng ating bansa at dyan. Nararagasan niya ngayon ang bandang Vietnam at Hainan sa China. Sa ating high tide and low tide status, maximum high tide po tayo. So again, ingat po lalo na dyan sa may bandang extreme northern Luzon. Inaasahan natin na magiging mataas ang ating sea level at mataas din ang alon, kasabay din ng gale force wind. So alam na natin ang gagawin natin, lalo na dyan sa bahagi ng buong baybayin ng Northern Luzon, mapa-eastern man yan o mapa-western, dahil po sa habagat, dito sa kanluran, at yung tropical wave naman na dala ng hangin nitong si 94W nga na po, na under tropical wave. So ingat na lamang po at sa nalabi ng bansa, bagamat dito sa bandang Katimugan ay hindi naman nakataas ang pag-alon, ingat na lamang sa gale force winds, dala po ng mga nahaharang o nahahatak na hangin natin, lalo na sa kanlurang bahagi ng Palawan, at dito naman sa may bandang Eastern Bicol region at Visayas area. Sa atin namang status sa space weather, meron pa rin tayong aktibong geomagnetic field at 4.67. So madalas-dalas laging aktibo ating geomagnetic field. Since 11 o'clock AM ngayong umaga ay nakataas ang KP index of 5 ang inaasahan at G1 minor NOAA scale. So inaasahan natin yung mga minor o weak power grid fluctuations pa rin. Yung satellite impact naman ay magkakaroon ng mga minor anomalies. Auroral effect, maging visible pa rin yan. So kung sisilipin natin yung aurora, medyo tumataas po, lalo na sa may bandang South Pole po, yung ating aurora. Medyo tumataas na rin ang TEC error range sa may bandang Mid-Pacific. Hindi naman masyado apektado pa ang Pilipinas. So wala masyado tayong magiging komento muna. Propagation ng solar wind ay ngayong araw ng 12 ay moderate lamang ang impact ng solar wind o yung plasma density. At least mga naglalaro lamang sa mga hanggang 400 to 450 km a second. So mababa lang din yung the region absorption. So pero mataas ang ating H-band condition o high frequency condition, mababa from 20 to 80 meters. So umaga at 10 meters to 12 naman sa gabi at 20 to 80 meters naman ang pagdating sa gabi. So medyo may anomaly ang ating HF condition. Epekto na rin yan ng ilang solar wind at yung geomagnetic field. Pero minor lang na naman ito. Kaya makikita natin halos around o'clock o bandang halos 180 angle ang burst ng ating haring araw. Kaya medyo nararamdaman natin yan sa Earth.
Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At ang ating katatapos lamang na pagiging full moon nito, balik sa waning gibbous pero 99% illuminated pa po ito. So halos full moon pa rin siya. Sisikat naman ito mamayang gabi na po at 7:22 PM at bukas na ng mag-uumaga ng 6:42 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, inaasahan natin na maulap pa rin. Mga localized thunderstorms pa rin ang aasahan at 100% chance of rain lalo na ngayong tanghali at bandang hapon o gabi po ha. Ganon din bukas ng Biyernes magiging cloudy at ilang maaraw sa may bandang katimugan pero asahan ang mga localized thunderstorms na may 58 to 60% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 30 degrees Celsius, so medyo mababa, comfortable naman. At lowest temperature expected maglalaro 24 degrees Celsius. So, nagtaas na naman uli si Pag-asa base sa ating local weather advisory data feed. Pero late na po ito, pero nanamataan nila itong C94W sa layo yung 235 km east of Calayan, Cagayan, na ngayon ay nasa may bandang dulo na ng hilaga ng Itbayat Batanes na siya ngayong umaga na ito, ngayong magtatanghali. So yun, ito ay as of 3 o'clock AM nila ito na measurement. 235 km east of Calayan, Cagayan siya noong mga oras na ito. Yan po yung pinakahuling data ni Pag-asa na naka-data feed sa ating local advisory every 6-hour period. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makita po yung tropical wave ni 94W nagpapaulan ngayon ng malawakan dito sa bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa bahagi nga po ng Cagayan Valley kasama na ang buong Tuguegarao, Isabela at hanggang dito sa may bandang Aurora Province po. Ayan yung malawakang ulan na yan at kung titingnan natin sa heavy rain potential, asahan na natin ang mataas na heavy rain potential dyan sa buong bahagi ng Cagayan Valley. Siyempre, damay na rin ang buong Babuyan Islands, yan. At hanggang sa dulo-dulo nga po ng bandang isla ng Batanes. Mula naman sa bahagi ng kanluran ng Ilocos Region, magiging maulap din at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod naman ng ating southwest monsoon na naglalaro dito sa tropical wave sa bandang extreme Northern Luzon nga po. So, asahan ang maulan at mga makulog at makidlat sa buong Ilocos Region na banggit na natin kanina sa heavy rainfall o rainfall forecast na mula rin sa data feed advisory ni Pag-asa. Asahan ang buong bahagi ng extreme Northern Luzon, kaya asahan ang maulap na panahon sa buong bahagi ng Kalinga Mountain Province, pababa ng Ifugao, kasama na ang Benguet, Central Luzon sa may bandang Nueva Vizcaya, lalo na sa may bandang Pangasinan na nakakaranas din ng mga maulan na panahon, kabilang na ang buong Zambales sa Kanluran. Siyempre, ang Olongapo at Bataan hindi na rin ligtas at ilang bahagi ng Pampanga. So kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, magiging maulap tayo ngayong maghapon, kabilang na ang bahagi ng Bicol Region at maulan naman sa parte ng Mimaropa. Ingat sa posible pa ring pagbaha silang bahagi ng Mindoro, lalo na sa katimugang pareho ng Occidental at Oriental Mindoro at patawid na ng bandang Culion, El Nido, and the rest hanggang dyan sa bahagi pa rin ng Puerto Princesa at Batarasa at Malaba. Nakakaranas kayo ngayon dyan ng moderate to heavy rain showers ngayong kasalukuyan. At inaasahan din natin na magiging mas maulap ang bahagi ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate. Bagamat maulap pa rin ang umiiral sa kalurang bahagi ng Visayas sa Panay Island, asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dyan sa dulo ng Baruanga at bandang Pandan, kasama na ang buong Antique at San Remigio sa Panay Island. Asahan din na magiging maulap at magkakaroon din mga isolated rain showers ang bandang Iloilo City at Guimaras. Sa may bandang Negros Region naman, ang kalurang bahagi ng Negros Occidental, lalo na sa may bandang Sipalay, Kawayan at Kabangkalan. The rest ng Central Visayas, katamtaman pero magiging overcasting gloomy rin tayo at maulap. At mas katamtaman at maulap din ang iiral sa buong bahagi ng Leyte o Southern Leyte hanggang Eastern Visayas. Bagamat sa bahagi ng Samar Region, lalo na sa Northern Samar na bahagi, magiging mas maulap kayo dyan at asahan din ng mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Bunsod nga po ng merong remnants pa rin ng trough ng tropical wave ni 94W dyan. So asahan din ng mga isolated rain showers mula dyan sa bahagi ng eastern part ng Dolores, pababa ng Borongan, Eastern Samar hanggang Gian, Eastern Samar.
Maulap at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mahihina at katamtaman sa bahagi ng Dinagat Island at Siargao and the rest ng Surigao region. Diyan sa bahagi pa rin ng northeastern part ng Mindanao. Kasama na ang bahagi ng Agusan region and the rest ng bandang silangan ng Bislig, pababa na yan ng bandang dito sa may bandang Katiil hanggang Mati sa Davao Oriental. Ganon din ang magiging epekto sa Compostela Valley. Overcast at gloomy rin tayo dyan. So asahan ng mga isolated rain showers sa the rest ng bahagi ng Davao del Norte hanggang Davao Occidental na yan. Bagamat katamtaman sa may bandang General Santos City, kasakop ang buong Sorsogen area, magiging maulap din at overcast ang bahagi ng yan hanggang Maguindanao, del Sur at Cotabato. Ganon din sa bahagi ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. So medyo magdala pa rin ng payong dahil asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. So generally very gloomy ang halos buong bansa natin, kaya halos buong bansa ay mababa ang ating heat index dahil sa mataas at malawak ang kaulapan nito. Dala ng dalawang weather systems natin ang ating habagat o southwest monsoon dito sa kanluran at yung tropical wave naman na sumasabay dito sa bahagi ng northeastern Luzon, epekto rin ng remnants dahil na rin sa epekto ni 94W na nandyan na ngayon sa bahagi ng southern Taiwan. So mula sa ating rainfall advisory o yung rainfall forecast natin, base na rin sa latest validity niya ngayong araw, ay 8 o'clock AM ay makikitaan natin yung magiging forecast. Magiging maulan nga po ang kanluran, which is inulan nga po kami dito sa Caloocan at umabot din ng 15 mm o 15.6 mm ang naging total rainfall namin sa Caloocan. Kita naman kasama na ang buong Zambales, bandang Laguna, Cavite, dyan sa may bandang Batangas, kasama na din ang bahagi ng Mindoro at Palawan. Yan, inuulan din ang bahagi ng Pangasinan at ilang bahagi dyan sa kanluran ng La Union. Bagamat mga light to moderate ang nakikitaan. So most of drizzle rains, mga moderate naman ang iira sa Metro Manila. Kaya inulan tayo dito mula kaninang madaling araw. Sa silangan naman ang baybayin ng Cagayan Valley. So sa tulong na rin ng Sierra Madre, makikita ninyo halos hindi nagpe-penetrate yung malawak o malakasang pag-ulan dito. Kalimitan sa baybayin lamang ito ng Cagayan Valley. So laking advantage talaga ng Sierra Madre na yan. Kaya sana ma-preserve yan at wag nang sirain yung kagubatan na yan at kabundukan para mananatili dyan ng maging malaki ang tulong sa kalupaan dito sa may bandang Cagayan Valley. At the rest naman ng bandang Southern Luzon ay magiging maulan din, mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Ganon din sa may bahagi ng west portion sa Visayas at Eastern Visayas. Sa may bandang Mindanao lamang, puro isolated na lamang ang nakikitaan dito. Depende sa galaw ng surface trap dito sa katimugang bahagi ng Davao region. So mostly isolated ito. Sa Visayas, medyo isolated din pero mahihina at katamtamang pag-ulan. Pero umaabot ang mga heavy rain, ganyan, dito sa kanluran pa rin ng Luzon. Kabilang na ang buong Zambales, Calabarzon sa kanluran, damay na ang boundary ng Metro Manila. Ayan, medyo nadadamay at Mindoro. Yan ay for 8 o'clock AM. At pagdating naman mamayang hapon ay makikitaan natin ay magiging malawakan muli ang pag-ulan natin sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon hanggang dyan na sa dulo ng Cagayan. Kasama na ang Ilocos region, yan, La Union, Benguet, yan, pati na ang Mountain Province, yan, umaabot na. So damay ang parte ng bandang Bulacan. Sa Metro Manila, malamang light drizzle rains lamang nakikitaan natin dito base sa intensity. So makikita natin yung pinaka-intensity niya ay halos hindi masyado nagpapang-abot yung malakas na buhos sa Metro Manila. So mga light drizzle rain siguro o mahihinang pag-ulan ang bubuhos sa atin. Kasama na ang buong Calabarzon area. Pababa na yan ng bandang Mimaropa. Dito sa dulo ng Batara sa Balabac, medyo nag-i-improve na yung panahon nila. Pero hindi pa rin mawawala ang pag-ulan anytime dahil sa ating southwest monsoon naman na umiiral. Magkakaroon din ng mga isolated rain showers mamayang hapon dyan sa bahagi ng Northern Mindanao at Davao region. Siguro mahihina at katamtamang pag-ulan ang inaasahan. Ganon din sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Pagsapit naman mamayang gabi ay inaasahan na magiging
Maulan na ang Extreme Northern Luzon sa Batanes Group of Islands, Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at ilang bahagi ng Benguet, La Union at Bandang Pangasinan. Pero dito mga light to moderate showers na lamang nakikitaan pagdating ng gabi. Mga light drizzle rains din ang inaasahan sa may bandang Central Luzon, kabilang na ang bandang Metro Manila pa rin at Mimaropa area. Ganon din sa may bandang Davao Region kasama ang Davao City. May mga mahihina o isolated na mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral mamayang gabi po. Siguro sandalian lamang yan. Depende dahil mayroong namumuong step-by-step dito sa silangan ng Mindanao mamayang gabi or into tropical convergence zone na siguro to. Dahil nakitaan na natin sa forecast yan sa ating weekly tropical cyclone, yung pinaka-tropical cyclone strike probability natin this week. So malinaw naman po. Medyo nag-generate na po yung ITZZ natin. Medyo katamtaman at moderate naman sa may bandang Visayas, lalo na sa may bandang Cebu, Bohol at Leyte. So mukhang hindi siguro kayo masyado uulanin dyan. Mga bandang Panay Island lang siguro, bandang Iloilo at Northern Samar. Yan ang nakikitaan natin dito. Mga mahihina at posibleng hanggang katamtaman siguro ng mga pag-ulan. So, yun po ang pinaka-analysis sa atin for rainfall forecast ngayong araw ng June 12, 2025. So, kamusta natin yung status ngayon ni Tropical Wave 94W? So, bakit nga ba siya Tropical Wave? Ibig sabihin, hindi po siya nagkaroon ng magandang circulation coordinates o wala siyang masyadong circulation pero mababa yung atmospheric pressure niya. At dahil sa mataas yung hangin sa silangang bahagi ng Dagat Pasipiko, ang nangyayari sa kanya ay imbis na nagkakaroon ng circulation na natatangay, pakanluran tuloy yung kanyang mga trough, pakanluran. So habang kumikilos ito pahilaga, lumilinya tuloy yung kaulapan. Kaya ang resulta, nagiging mas maulap tuloy ang bahagi. At yung distribution ng kanyang weather system, yung circulation system, hindi masyado organisado. Bagamat yung kanyang low level ay medyo naaaninag pa rin sa satellite imagery, kaya lang hindi na ganun ka-organize yung low level convection. Nahihirapan siya dahil sa malakas na vertical wind shear dito sa may bandang silangan ng Dagat Pasipiko. Makikita ninyo sa satellite imagery yung galaw ng circulation ni 94W kasabay ng malakas na tulak sa kanya ng vertical wind shear. Kaya medyo hirap yung kanyang low level convection na makapag-improve ng circulation. At sa ngayon, as of 12:15 ng tanghali ngayon, ay nandito na sa may bandang baybayin ng Taitung o Taimali, Southern Taiwan na. Yan. So makikita natin yung naging track ni 94W mula kahapon. Yan. Kumikilos siya generally pa north o northwestward. Ayan ang direksyon niya. Lumalabas pa northwestward ang nagiging pagkilos niya. Yan. Yung pinaka-detail nga lang na naging pagkilos niya, dumaan pa siya o yung sentro niya sa kalupaan dito sa kaninang 12 o kagabi 12 o'clock o 12:45 AM ng madaling araw. Dito tumawid pa ito ng bandang Sierra Madre. And then nagkabagan pa siya, nag-Santa Maria pa siya sa may bandang Cordillera at Persian region, sakop ng Mountain Province, and then nagtugigaraw siya hanggang sa tuluyang bumalik na naman ito sa karagatan as of 2:15 AM. Nandito na yan sa may bandang Hilagan Silangan nga po ng bandang dulo ng Santa Ana, Cagayan. Yan. And then nagbatanes din siya sa hilagang bahagi ng Itbayat, Batanes hanggang mula kaninang 9:15 AM at ngayon as of 12:15 AM nandito na yan sa may bandang baybayin nga po ng Southern Taiwan sa may bandang Taimali. Yan. Malapit sa Taimali. Ilang layo na lang niya mula sa Taimali ay ang layo mula riyan ay nasa 35 o 36 km na lamang ang layo niya mula dito sa may bandang Taimali. Mula naman sa bahagi ng Itbayat, Batanes, kung susukatin natin ang distansya niya mula sa Batanes, sa Itbayat, yan, mula sa pinakadulo ng Itbayat, ay ang layo niya mula rito ay nasa layong 184 km. Hilaga na yan ng bandang Itbayat, Batanes. So, malayo na talaga siya. Napakalayo na rin niya sa dulo ng Batang Batanes Islands. Kaya lang, yung kanyang trough nga po, ay sumasabay ang mahinang hatak sa ating habagat
Mahina na lamang yan dahil hindi masyado malakas yung organized development ni 94W. So yung tropical wave nagkaroon ng accumulated na water vapor sa buong bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Kaya nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Hindi nga lang ganun kalakas yung improvement ng sirkulasyon niya. Kaya ang nangyayari ay gumaganda lamang ang daloy ng ating habagat dito sa kanluran. Kaya nangyayari halos parang sumasabay lamang siya sa pinaka-tropical wave ni 94W. Hindi siya nahahatak. Ang nakakahatak sa ating habagat ay itong si tropical storm na si Tulip na dating 92W nga po. Na ngayon ay nasa baybay na rin ng bandang Hainan sa bandang Southern China na ang pinaka-sirkulasyon niya. Yan. Sa satellite move natin para mas kita. Yan. So makikita natin yung pinaka-outer o low-level convection ni Wutip ay nandyan na sa may bandang Hainan. Yan. At ito makikita ninyo ay mayroon pa naman siyang circulation kaya lang nahihirapan siya dahil sa malakas na tulak ng hangin mula sa dagat Pasipiko. Yan, sa silangan. So, inaasahan yan ngayong hapon ay maglalandfall yan sa may bahagi nga po ng Southern Taiwan na. So, malayo na rin sa Pilipinas. So, ang mga epekto na lamang sa atin ang dalang pag-ulan ng dalawang weather systems na ito ng ating habagat at yung tropical wave ni 94W. Yan o, kitang-kita na naman sa satellite imagery ang magiging pag-ulan. So, yun po ang analysis natin and so far yung pinakadetalye niya, ang central air pressure ni 94W, 1,004 hectopascal. So, mahina na yan. Hindi na natin masyado ramdam sa Pilipinas. Yung dalang ulan na lamang nito ang makakapekto. Maximum sustained wind niya 37 km per hour at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So, sa ating 10-minute average ay nasa 33 km per hour lamang yan under low pressure area. Si Tropical Storm Wutip naman o dating 92W ay nasa 996 hectopascals yung center air pressure niya. Maximum sustained wind niya so far as of 12:15 ng tanghali 74 km per hour at bugsong umaabot na 96 km per hour. Pero sa 10-minute average na ginagamit natin sa Pilipinas at ni Pag-asa ay nasa 65 km per hour lamang ito under Tropical Storm category din, na may bugsong umaabot ng 85 km per hour. Kumikilis ito, pahilagang kanluran sa bilis na 17 km an hour, which is nasa baybay na siya ng Hainan. At si 94W naman ay kumikilos pa north-northwestward pa rin sa napakabilis na kilos na 39 km an hour. Well, medyo erroreros to. Kaya lang, consider dahil nga po sa lawak ng kanyang tropical wave. Pagka tropical wave talaga, ganun na nagiging computation sa movement speed. Dahil hindi masyado organized, at hindi klaro ang kanyang circulation. So, na medyo talon-talon yung pinpointing ng satellite. So, ang kinocompute nila, base na lamang sa pinaka-tail remnant. Umabot sa 39 km an hour ang bilis ng kilos ni Tropical Wave 94W. Mula sa pinaka-TC-TAC o Tropical Cyclone Track Combination natin, kung titingnan natin yung status ni Wutip, magiging kilos niya ay same pa rin mula kahapon. Magre-recurve ito sa may bandang Hainan and then tuluyan itong lalandfall sa may bandang Zhejiang, China. Southern China pa rin siya. Yan. And then mula dyan ay under tropical storm hanggang sa hihina ito sa tropical depression by 8 o'clock ng June 15. Aabot pa raw siya sa severe tropical storm sa 10-minute average natin na aabot daw ng at least 93 km per hour. By June 13 na yan. So, bukas po yan ng umaga, 8 o'clock AM, base sa track forecast niya. So, ito po yung pinaka-floating niya. Ito yung detail ni Wutip. At ito naman. So, ganun din kay 94W. Yan. So, makita natin, ay malinaw naman na tropical wave yung condition niya. Kasi malakas yung vertical wind shear sa kanya sa silangan. So, napupush yung kanyang, yung pinaka low level, yung upper din niya, natutulak pa kanluran. Kaya, nagiging kalat o lumilinya tuloy yung kanyang tropical wave, yung pinaka track. Kaya nagiging tropical wave siya. Kaya, yun ang ibig sabihin ng pinaka tropical wave. At makikita natin sa ating spaghettios ng tropical cyclone intensity forecast natin para kay 01W. Hindi pa naka-indicate itong si 94W din. Hindi naman siya umabot sa tropical depression category. Nanatili lamang siya bilang tropical wave lang. Kaya yung analysis na aabutin ni Tulip
ay hanggang severe tropical storm lang talaga siya. Hindi siya nakikita na aabot ng category 1 typhoon. Yan, for the next 48 hours, hindi na siya aabot. O for the next 24 hours, hanggang severe tropical storm lang talaga na magma-maximum ito ng at least 98.4 kilometers per hour lamang. Base sa pinaka-PIMO. Pag sinabing PIMO, yun yung mean. Ito yung mean track na analysis ko mismo. Automatic yan, kaya tinawag kong PIMO. Pero yan yung pinaka-average o mean, yung pinaka-mean niya. Yan. So, 98.4 kilometers per hour ang inaasahang maximum sustained wind niya. So, severe tropical storm lang talaga ang aabutin niya. Hindi siya aabot at least 120 kilometers per hour o category 1 typhoon. So, makikita natin, mas malinaw nating nalalaman yung magiging forecast ng anumang tropical cyclone. Dahil dito pa lamang, by means of hours, nalalaman na natin kung sa mga susunod pang mga oras o araw ay lalakas pa ba ito. Makikita natin hihina na siya by the next 48 hours. Tuluyan na itong hihina. At bababa na ito mula sa pinaka 84 kilometers per hour, then bababa na yan sa 63 kilometers an hour by 72-hour period po. So, yun lang po. Hanggang severe tropical storm lang talaga ang pinakamalakas na intensity na kayang abutin ni WUTIP o 92W. So, malinaw naman din sa pinaka-forecast track dito. Yan. Since maglalandfall na rin kasi yan sa kalupaan ng China. So, talagang hihina na yan mga folks. Samantala sa ulan lindol, kagabi nagkaroon ng at least mga mahinang pagyanig na nadetect ng ating seismograph. Kagabi po yan, so hindi na natin naabutan yung pinaka-record niyan. Pero naka-record yan sa historical earthquake natin. So tingnan natin kung saan yan siguro. Pero at least mahina lamang na pagyanig siguro around magnitude 3.0 siguro to o magnitude 4.0. At mula naman ngayong umaga hanggang ngayong tanghali ay wala naman tayong namataan na medyo malakas-lakas na pagyanig. Medyo malakas lang ang noise dahil meron tayong malakas na tropical wave sa Hilaga. So normal lamang yan. Kapag tumataas po yung noise, hindi natin nakokontrol yan. Mula naman sa data feed ni PBOX kanina, ay wala naman tayong namataan na magnitude 4.0 mula kaninang madaling araw. Ayan, pero may mga mahihina na cluster na mga pagyayanig. Yan. So, meron dito sa ang huling paglindol sa may bandang Look Occidental, Mindoro. Magnitude 1.5 ito. Uy, naipasok pang isang magnitude 1.5 Nakalusot ito. Siguro magnitude 2 to, tapos dinigrade lang siguro ni PBOX. Yung kaya kasama ang mahihinang pagyanig, mga magnitude 1. Yan. So, makikita naman po natin dito. Yan, naisama natin yung magnitude 1. Sa bagay ay mga mahihinang pagyanig yan sa ating pinaka-multiple na real-time ng ating pagmamonitor sa lindol. Mula naman sa ating historical earthquake data naman, kung nakakailang total earthquakes na po tayo, ngayong month of June 2025, nasa total of 465 earthquakes na po tayo. 454 sa magnitude 2.0 pataas, 10 ang ating magnitude 4.0 pataas, at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 pataas. So kung titingnan natin dito, kung medyo may malapit na malakas na pagyanig, at least moderate, mukhang wala naman tayong nadetect dito base sa aking historical earthquake monitoring. Ito, magnitude 2 naman ito. Naitala ito nung June 11, kahapon, mga 8:39 PM. Siguro ito yung na-detect. Yan. Tapos, mayroon isa sa Pampanga since June 10. So, wala naman ako naitala dito na medyo malakas mula kaninang umaga at kagabi. Probably siguro ito yung sa may bandang General Nakal. Kagabi, 8:39 PM yan. Malamang yan yung na-detect ng aking seismograph. Pero mahina siya, pero mahina yung pagyanig, magnitude 2 lamang, pero mababaw, 3 km lamang yung epicentral depth niya. Kaya siguro na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. Pero the rest yan, wala naman tayong namamataan na kasunod na naganap kagabi, na medyo malakas-lakas sa pagyanig. Again, sa may bandang Cordillera, bandang Mountain Province at Isabela, yung cluster ng earthquake dyan, nasa total of 87 cluster earthquakes.
pa rin. So medyo bantayin-bantayin natin yan mga folks. Dito naman mga 12 cluster earthquake pero bandang West Philippines na yan. So generally halos sumasabay na ang parte ng Luzon o Northern Luzon sa medyo may marami-rami na ring paglindol kasabay sa bahagi ng Eastern o Southeastern Visayas at Mindanao. So medyo alisto pa rin tayo mga folks ha. At narito na naman ang 3-day to 8-day weather forecast natin para sa araw ng Independence Day, June 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng ating kasarinlan, June 12, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at tanghali. Well, sa mga nagtatanong ko, kahit tanghali tayo makapag-report, general weather naman ang nire-report natin hanggang maghapon na yan, hanggang gabi po. So, hindi naman pa rin late ang ating analysis dahil real-time basis naman tayo. So, walang problema. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa data pinaka-weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.